Mukhang determinado ang Magnolia Chicken Templados na kung big men lang pag-uusapan ay sasabay sila o hihigit pa dito sa katulad ng San Miguel, Ginebra at ng TNT. Dahil ngayon mukhang ang gustong kunin ng management ay itong 6'7 na si Kai Balungay. Alam natin meron ng 6'10 itong Magnolia si James Laput, itong 6'7 Ian Sanggalang. At ngayon gusto pa nila ng isa pa itong si Kai Balungay na 6'7 din. May tira sa labas, may inside game din. Dahil mukhang ang gusto ngayon ng Magnolia ay kung palakasan at palakihan ay sasabay na sila sa TNT, Ginebra at San Miguel o hihigitan pa. Sa ngayon alam natin itong Magnolia, nakapokus ang karamihan dito sa trade na gagawin para kay Gio Halalon at yung posibleng pag-trade kay Paul Lee para kay Stephen Holt. Pero ang Magnolia tinitignan din yung big man na pwede nilang idagdag dito sa kanilang lineup. Dahil syempre mukhang sawang-sawa na talaga itong si Coach Chito Victorero dito sa mga sunod-sunod na talo na nararanasan ng kanilang koponan. At syempre dahil naka-finals na Meralco, ipagko-compare yung performance nila dito sa Magnolia na kinapos na naman. Kaya asahan natin, nagagawa talaga ng movement itong Magnolia Chicken Templados para makakuha ito si Balungay. Ang medyo problema nga lang kung sumali ito si Balungay dito sa draft, baka ito maging number 2 pick. At kapag yan ang number 2 pick, sigurado kukunin niya ng Blackwater at hindi yan ititrade dito sa Magnolia. Ang maging problema kasi ito si Will Gosum nagka-ACL. Dati kasi ang projected na number 2 pick si Will Gosum. Number 3 ito si Balungay. Kung number 3 si Balungay, makukuha yan ng Magnolia via Terra Firma. Ang problema, nagka-ACL itong si Gosum. So, bababa ito doon sa draft at baka maging number 2 ito si Balungay. So, medyo mahihirapan ng Magnolia na makuha ang serbisyo nitong 6'7 na talagang gusto nilang idagdag sa kanilang front court. Tinalo ng Meralco Bolts itong Barangay Ginebra sa Game 7 at marami ang nagulat dahil hindi nila inaasahan na ganito ang mangyayari talaga. So asahan natin na kapag ganito ang naging sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago dito sa Barangay Ginebra. Ngayon makikita rin natin dito na itong Meralco Bolts, bigyan natin ng credit. Ang ganda nung nilaro nilang depensa. Yung 6 blocks ni Brandon Gate at ni Brandon Bates at yung maganda niyang depensa kay Stan Hardinger, talagang naging big difference yan. Oo, ang ganda ng scoring ni Scottie Thompson, pero yung ibang players ng Ginebra na limitahan nila. Nakita naman natin hindi naka 70 points ang Ginebra buong game. Talagang trademark ng Meralco yung kanilang depensa. At yan ngayon ang kinakailangang ayusin at paghandaan nitong San Miguel Beer. Dahil San Miguel Beer naman, kilala dito sa kanilang opensa. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, ito na ang pangalawang sunod na playoff na natalo si Coach Tim Cone dito kay Luigi Trillo. Kaya abangan natin kung ano magiging adjustment ang gagawin nitong si Coach Tim Cone. Dahil obviously kinakailangan ng mga bagong players ng Barangay Ginebra. At dahil dito, dapat maghanda na ang Terra Firma at Northport Batang Pier. Dahil nga, sigurado napipitas na itong Barangay Ginebra. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito pero maliwanag. Itong Barangay Ginebra ngayon, hindi lang pwede talagang aasa kay Justin Brownlee. Kailangan kumukuha na sila ng ibang players na talagang magbibigay ng additional na sabihin na nating depth doon sa kanilang bench. Dahil ang Ginebra masyadong maiksi rotation. Kinakailangan nila ng additional players para mapalakas yung lineup. Dahil itong Meralco, tandaan natin, wala din dyan si Aaron Black. So, ibig sabihin, hindi rin sila kompleto pero natalo Ginebra.